Magandang gabi. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga totoong kwentong katatakutan. At ito na po ang finale ng Ang Hinukay na Balon sa Lanao del Norte. After 8 long years, napagkasunduan ni na Mama at Papa na bumalik sa Lanao. Itong time na ito, wala na sila lolo at lola. Tuluyan nang namaalam. At kailangan naming bumalik para sa legalities ng lupang iniwan nila. Ang instruction ni Tita Mia, dumiretso na sa subdivision. Hindi kalayuan sa tinirhan naming bahay noon. May ibang daraanan kasi yun. Sinunod namin yun dahil akala namin ayaw lang siguro ni Tita na maalala pa namin ang mga nangyari noon. Nakarating na rin kami sa wakas pagkatapos ng halos 10 oras na biyahe. Nakakapagod talaga. Grabe ang saya ni Tita. Halos di na ako makahinga sa yakap niya. Na-miss namin ang isa't isa. Nagkaiyakan pa nga sila ni Mama. Pinapasok na kami kaagad ni Tita. Oo, Miss A. Ang yakapan at iyakan ay nangyari lahat sa labas ng bahay. Nagtaka tuloy ang mga kapitbahay at nakimarites. Pero parang walang pake si Tita. Nahiya tuloy ako ng fairy light. Pagkapasok, grabe sa dami ang pagkaing handa ni Tita. Ginutom ako bigla sa malalaking alimango na niluto sa gata. May naglalakihan pang hipon na amoy mo ang butter. May inihaw na isda at kinilaw. At may pa-cake pa. Biglang nabingi ako, Miss A. Nakafocus na ako sa pagkain. Pagkadasal, daluhong na kaagad. Ang sasarap. Na-miss ko ito. Sabi ko pa sa sarili ko. Ang bahay nila Tita ay tipikal na 2 bedrooms subdivision. Tatatlo lang naman sila. Ang asawa niya, si Tito Ron, ay isang seaman. Kada 2 taon ang uwian nito. Ang anak naman nilang si Ian ay nag-aaral ng kolehiyo sa isang university at weekly naman kung umuwi. Kaya't si Tita sabik sa bisita. Sabi pa nga niya, sulitin ang buong bakasyon. Walang uuwi hanggat hindi pa nagsisimula ang klase. Grabe, Miss A. Walang katapusang kumustahan ang nangyari. Pero, nang sumapit na ang 10:00 ng gabi at kinailangan ng magpahinga, pinaaalahanan kami ni Tita na medyo nagpapabalik ng kabako. Sabi niya, pag may kumatok, bandang 11:00 hanggang 1:00 na madaling araw, huwag na huwag niyang bubuksan ang pinto, ha? Kapag wala naman tayong hinihintay na bisita,
Huwag na huwag niyo talagang bubuksan ang pinto. Kunot noong napatanong si Mama kung bakit. Uso rin ba dito ang mga NPA na kumakatok tapos manghihingi ng bigas at kung ano-ano pa? Mabilis naman ang pag-iling ni Tita, sabay tingin ng seryoso sa amin at sabing, Manang, wala sila nawala. Naapaghihapon sila sa karaang balay sa una. Bisan pag girenovate na namo o gihimong commercial building. na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, Ate, hindi sila nawala. Nandoon pa rin sila sa lumang bahay. Kahit ni-renovate na namin ito't ginawang commercial building. napag-alaman namin, Miss A, na noong lumipat kami ng tirahan at tuluyan ng iniwan ang bahay ni Lolo at Lola sa sentro, ang mga elementong naninirahan doon ay hindi nawala kahit na natabunan na ang balon. Ang bawat taong nanirahan doon ay kundi tinatakot, nagkakasakit ng bigla. Kung kaya napagdesisyonan nilang gibain ang lumang bahay at tayuan ng panibagong estruktura na parirentahan. 4 na slot lahat dahil maganda ang lokasyon at moderno na ang style nito. Maraming nagka-interes. Ang unang kumuha ay isang dentista, so ginawa niyang clinic ito. Ang pangalawang slot naman ay RTW. Ang pangatlo ay isang salon at ang pang-apat naman ay cellphone accessories. Tuwang-tuwa noon sila Lolo at Lola dahil hindi nasayang ang perang ipinagpapagawa nila dito. Ngunit 1 buwan pa lang ang lumipas, nagpaalam na silang magsagawa ng pa-blessing sa mga units nila dahil pala sa mga panggagambala na kanilang nararanasan. Minsan daw, natagpuan na lang nila ang kanilang mga gamit na nagkalat sa kung saan saang parte. Marami ang nasira, lalo na doon sa klinik ng dentista. Wala namang forced entry. Intact pa yung padlock at walang nawawalang gamit sa loob. Dahil sa pangyayaring yun, naglagay sila ng taong magbabantay hanggang umaga doon sa mga units nila. Ibig sabihin, matutulog doon hanggang umaga. Ngunit 1 gabi lang ang itinagal ng mga yun. Sabi pa nila, nung nahiga na sila para matulog, inuuga raw ng pagkalakas-lakas ang kanilang higaan. Hindi mo naman daw masasabing panaginip lang dahil tumagal yon ng halos 1 minuto. Halos magkakasabay pa silang lumabas sa mga unit at napagdesisyonang mamalagi hanggang umaga. Napuruhan ang isa sa kanila doon sa nagbabantay sa panindang RTW dahil hindi papag ang higaan niya. Folding bed lang kaya't
tumilapon talaga siya at nagka-injury pa. Nagkabukol at nasugatan ang kawawang tagabantay. Madaling sabihin na bakit hindi na lang sila umalis, humanap ng ibang pwesto at kung ano-ano pa. Yan naman talaga ang magiging reaksyon natin kapag napag-alaman natin ang mga ganitong pangyayari, di ba? Pero Miss A, napakahirap nila itong let go. Dahil nga daw, napakaswerte ng unit na ito. Hindi nawawalan ng benta. Hindi nila naranasan ang salitang tumal. Kung kaya, imbis na lumipat, tinitiis na lamang nila ang bawat panggagambala na kanilang nararanasan. Kaparehas lang sa nangyaring swerte sa negosyo namin noon. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat kung bakit nagbubulag-bulagan si Mama noon at nagbibingi-bingihan sa bawat pangyayaring nagaganap sa dati naming tirahan. Hindi na makapagtrabaho ang papa namin noon, Miss A. 4 pa kaming magkakapatid, parehong nag-aaral, kaya't ang swerteng ibinigay sa kanya ng kung sino man ay pikit mata niyang tinanggap. Mabuhay lang kami. Nalulungkot ako, Miss A. Siguro ang mga may-ari ng mga unit na ito ay ganun din ang dahilan kagaya ni Mama. Ipinagdarasal ko na lang na walang masamang mangyayari sa mga pamilya nila, kagaya ng sa amin na muntika ng kinuha si Mama. Para bang ang bawat swerteng ibinigay nito ay may kapalit, ngunit lahat ay kayang pagtiisan ng isang magulang. At ang kahinaang iyon ang nagbigay daan ng kung anumang elemento upang malayang makapagkambala. Willing victim, kumbaga. Nagpatuloy ang kwentuhan namin hanggang hindi namin na namalayan ang oras. Malapit ng mag-alas 12. Napagkasunduan nila Mama na ipagpatuloy ang kwentuhan kinabukasan nang biglang may kumatok. Nagkatinginan kaming lahat sa isa't isa, Miss A. Inilagay ni Tita ang hintuturo niya sa bibig niya. Sabay-sabay naman kaming tumango para ipaalam sa kanya na naintindihan namin ang ibig niyang sabihin. Dali-dali siyang pumunta sa may kusina at kumuha ng asin at inilagay sa may pintuan. Napag-alaman na lang namin na gabi-gabi talaga siyang naglalagay ng asin doon. Nakaligtaan lang niya ngayon dahil napasarap ang aming kwentuhan. Dahil doon, Miss A, tuluyan na kaming hindi nakatulog maliban na lang kay Papa na kailangan na talagang magpahinga. Sabi ni Tita, ikinonsulta na niya yon sa dati naming albularyo.
Ang sabi nito na kahit anong mangyari, wag na wag daw bubuksan ang pintuan lalo't puro katok lang at walang nagsasalita sa kabilang dako ng pinto. Ang elementong ito ay nanggagaling din sa dating balon, naghahanap ng bagong mabibiktima. Kinailangan ng malakas na pananampalataya upang hindi basta-basta makapasok ang masamang elemento sa ating tahanan. Gaya ng sabi ko noong una, willing victim, hanggat hindi mo sila pinapapasok sa loob ng pamamahay mo, wala silang masamang magagawa sa iyo. Sa kaso ni Mama noon, binigyan niya ng access sa pamamahay namin sa pamamagitan ng pag-aalay dito ng pagkain at paghingi dito ng kasaganaan at suwerte. Ang multong nakita doon ni Boy doon ay ordinaryong multo lang yon at hindi nanggagambala. Pwede mo naman daw itong tulungang tumawid sa kabilang buhay upang tuluyan ng manahimik. Ngunit ang elementong nanggagaling sa balon ang talagang nanggagambala. At sa sobrang lakas nito, hindi kakayanin ng albularyo. Ang magagawa lamang niya ang bigyan kami ng proteksyon. Sabi pa nito, habang may mga taong hangad ay karangyaan, buhay na buhay ang mga elementong ito. Pero Miss A, sino ba namang tao ang hindi maghahangad ng kaginhawaan sa buhay? Sino ba ang may gusto na nahihirapan? Wala, di ba? Kung tutuusin, wala tayong laban dahil iyon ang kahinaan nating lahat. Sana'y palakasin pa natin ang ating pananampalataya. Huwag tayong panghinaan ng loob. Palagi tayong tumawag sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Mag-ingat po tayong lahat at sana'y malagpasan natin ang lahat ng pagsubok sa buhay.